Magandang araw sa lahat ng taong bayan na konta sa katiwalian at mga supporters na vloggers, lalo na ang mga Banateros Brothers. Oy! Siyempre Okay. kasama na ang Igorot Warriors International members at mga supporters. Ngayon, alam na natin na laganap ang korupsyon sa gobyerno. Pero ang karaingan ng kahirapan at kagutuman ng majority ng Pilipinong hikahos sa buhay ay hindi naririnig at nagbibingi-bingihan ang kinauukulan ng mga taong inaasahan ng taong bayan na dapat nilang sumbungan katulad ng mga politiko. Dahil ba mismong ang gobyerno ang kanilang inireklamo? Dahil ba ang mga sindikato ay konektado mismo sa gobyerno? Nako! Parang alam ko yun Bakit nagkakaroon ng ganitong mga katanungan? Dahil sa dami ng kapalpakan ng kanyang mga nasasakupan ang gobyernong ito. Kaya tayo nakakarinig ng mga ganito at ganitong mga reklamo at wala naman tayong naririnig na pagwawasto o corrective measures ang pinaka-pangulo natin. Nako po, At alam ito ng taong bayan. Nako! Sino pa kaya ang maaaring hingan ng saklolo? Alam din natin na ang mga kumukontra sa kalokohan nilang masasama ay pinagtutulungan ng mga sakim sa kapangyarihan. Nako! Kung titig ng mabuti ay nasa bingit na ng digmaan ang Pilipinas. Pero ang kasalukuyang gobyerno, mga sindikato, mga politiko ay nagpapasasa sa kaban ng bayan. Nako! Imbis na maghanda. Kaya ang nangyayari, nakikita naman natin na kanilang bulsa, kanya-kanya ang pagpupuno sa kanilang mga bulsa galing sa pera ng bayan. Bakit sila walang pakialam? Itong mga sumbungan natin sana. Dahil ba, ito ang katanungan na naman, dahil ba madali silang mangibang bansa? Nako! O bayan? Pagsapit ng kagipitan? Nako! Bunga ng digmaan? Nako! O kaya naman ay pagdating ng singilan ng kanilang mga kasalanan? Nako! Bigla Lilipad na silang naman? tatakas na lang dahil nga Nako, ulitin na naman yung pagtakas? Ang bihirang buhay Ano to? Hanaluluparto? Ay, nako. mapera na sila. At yung perang yon, alam naman natin ay galing sa korupsyon. Ito ngayon ang isa pang pinakamalaking katanungan ng taong bayan. Kaya naman pala masyadong madikit sa Amerika. May takbuhan sa Amerika. Kakalungkot naman ang mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya pala tayo na nakipag-kasunduan sa Amerika. Sino na ngayon ang aasahan nila? Tayo. Sino na ang kanilang malalapitan? Saan tayo lalapit? Kanino tayo lalapit? Naku po. Kaya nga, minsan, ang panalangin na lang natin, sabi natin ay, "O Ama, makinig ka sana sa mga hinaing ng iyong mga hinirang at ng taong bayan. Saklolohan mo po kami sa mga kalaban. Ikaw po lamang ang aming sandigan, aming Ama. Kayo na po ang bahala sa aming lahat."
kayo na po ang bahala sa bansang Pilipinas. Nako, malalim to. Pero sabi ko nga nung una pa na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Maraming salamat po. Nako po, alam nyo, malalim itong banat ho ni Bantag. Eto, paliwanag lang ho natin mga kababayan. Napaka-importante ho nito. Kasi marami ho sa atin. Alam mo yun, nagulat ako sa kanyang mensahe dahil ang ending niya ay isang munting panalangin. Napaka-lalim, di ba? Pero gayunpaman, meron siyang sinabi sa dulo, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Saan ho ba natin makikita yan? Alam nyo, naalala ko dito. Paalala ko lang ho sa inyo. Nasa Exodus po yan. Chapter 3. Chapter 2 pala. Simula sa chapter 2. Alam nyo, eto lang malinaw lang ito. Linawin ko lang ito. Bago ho si Moises kausapin ng Diyos para siya ho ang kumausap at palayain ang mga Israelites. Tandaan natin, yung verse 23. Sabi dito, during those many days, the king of Egypt died, and the people of Israel groaned because of their slavery and cried out for help. Their cry for rescue from slavery came up to God. Sa madaling salita, nadinig ho ng Diyos ang iyak ng mga Israelites. Alam mo, kung iisipin mo, malalim yun malalim ang interpretasyon nun. Ibig pong sabihin, ang Panginoon nakikinig ho pagdating ho sa issue ng politika. There is an issue of politics dito. Huwag niyong kakalimutan. Inalila ang Israelites noon ng bansang Ehipto. Nasa sila, kolonyal ng Ehipto. At dahil sila ay kinawawa, nagpalit-palit na ng kanilang hari ang Egypt at kinawawa po sila ho'y umiyak. Parang tayo ngayon mga Pilipino. Tayo po ngayon ay umiiyak dahil sa mahal ng bilihin, dahil sa korupsyon, dahil sa kriminalidad. Alam nyo kanina, hindi ko lang ma-play dito kasi ma-demonetize na naman tayo. Merong 4 years old na itinapon po sa septic tank bago ho siya ay may ginawa ho sa kanyang hindi maganda. Sabi ko nga, ibig bang sabihin naging pabayanang ang mga PNP? In fairness, ako naniniwala naman ako hindi naman nagiging pabayaan PNP. Ang problema kasi, limitado ang kakayanan ng PNP sa laki ng populasyon ng bansang Pilipinas. Ang problema po kasi, bumalik na naman ang mga adik. Pag bumalik ang adik, matik na ho yan. Yung mga ganyang klaseng karumal-dumal na krimen ay dadami. Kasi pansinin mo nun, yan ang sinulusyonan ni Pangulong Duterte. Itong mga, di ba, tinokhang lang niya. Nawala ho yung mga ganyang karumal-dumal. Or sabihin na natin, sobrang nabawasan. Pareho lang naman din, may pulis din naman noon, may pulis din naman ngayon. Ano pinagkaiba? Dahil ngayon, sagana na naman sa bitamina itong mga adik natin. So, sagana na naman na nasusunog ang mga utak nila at talaga nga namang wala na. Talagang wala na silang gagawin. Kasi hindi naman yan dala lang ng kahirapan. Meron ba naman dala ng kahirapan? May gagawin ka sa isang 4 years old? Naintindihan mo ibig sabihin? Hindi dahil sa kahirapan yun. Dahil wasak na ho utak nun. Dahil sa kanyang bitamina. Naintindihan mo natin? So ano punto ko dito?
maaring marami sa atin ang parang maraming ang nagsasabi, naririnig ko na talaga sana may balik na si Duterte, sana may balik na si Duterte. Oo, tama naman din yun. Pero more than that, 'di ba? Tulad ng mga Israelites, napakinggan ng Diyos ang kanilang hinaing para sa politika ng kanilang bayan. Pero, huwag niyong kakalimutan, tama rin yung sinabi ni Bantag, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tandaan nyo, kailangan tumawag ng Diyos ng isang Moises para ho madala at mabitbit ang buong Israelites out of Egypt. Kinailangan ho. May kailangang taong tawagin. Hindi ho pwedeng bigla na lang masusunog ang buong Egypt at mawawala na ang kanilang ang hari. Hindi ho. May mga kailangang tumayo para sa bayan. Yun yung sinasabi ni Bantag. Kailangang tumayo. Sa pagkakataon na ito, hindi ko alam kung sino, hindi ko alam kung papaano, pero wag na ho nating hanapin sa iba. Ang tanong, tayo ho ba itatayo para sa bayan natin? Yun lang kasimple ho yun. Wag na ho tayo kasi alam nyo, kung magpapaikot-ikot tayo, sasabihin natin, hindi, kailangan natin ng ibang tao para hindi. Wag na ho tayo. Naintindihan ko sinasabi ninyo na si Duterte, okay yan. Walang problema yan. I agree with you. Di ba? I agree with you. Kailangan natin ng mga Duterte. Pero, more than that, don't ever forget, Duterte has power not because he has power. Naintindihan nyo? Hindi ho siya magikero. Duterte is powerful because of the people. You understand? Without the people, Duterte is just a human being. Gets nyo? Duterte will be just a simple politician kung walang susuportang taong bayan. Napaka-importante nun, mga kapatid, mga kaibigan. Kailangan ng taong bayan ang sumuporta. Kailangan taong bayan ang magsimula. Kasi isipin nyo to. Napakalinaw nito bigyan ko kayo ng matinding halimbawa. Nakailang panawagan na si Pangulong Duterte pagdating po sa audit ng Congress. He even calls for tax, wag magbayad ng tax. Tama, mali. That call will just be merely talk kung walang susunod. Merely speech, political speech, kung walang taong makikinig at maniniwala sa kanya. You understand? Simple lang. Hindi nga pinansin ng media. Isipin mo, antindi nung command niya, antindi nung sinabi niya, yang ganyang klaseng command na wag magbayad ng tax, nangyari lang yan nung panahon ni Marcos. Tanong nyo sa mga magulang ninyo. Nung panahon ni Marcos, senior, yung mga businessman, hindi nagbayad ng tax. Nag-collapse ang ekonomiya. Kaya medyo lalong gumulo at lalong nagkaroon ng awakening sa mga military. Ngayon, hindi ho mangyayari yung gusto ninyong mangyari without doing something. Legally. Okay? Linawin ko Hindi ako nag-i-incite dito ng kahit na ano. Ang sinasabi ko, legal process. Peaceful and legal way of protesting para sa ating bayan. Naintindihan natin? Legal ho Hindi ko sinabing lumaban, makipagbarilan sa gobyerno. O hindi ko sinabi yon. So sana lang, tulad ng mensahe ni Bantag, wala tayong maasahan Wala ho tayong maasahan. Kaya sana tayo na mismo gumawa. Paano ho? Una, palaganapin ang mga tamang idea
Halimbawa, kasi sabi ko nga nakakatakot kasi nakakatakot. Minsan papasukan tayo ng ng mga mali. Sabihin magka-revolusyon. Hindi ako naniniwala sa digmaan. Una-una. Hindi ako naniniwala sa pagiging rebelde. Hindi tayo dapat magrebelde sa gobyerno. Ayoko 'yun. Ang akin, yung mapayapang paghahayag ng ating pag-disagree sa gobyerno, 'di ba? Kung magkakaroon niya ng simpatya, sabihin dami ng tao na nakikisimpatya kay Pangulong Duterte, maniwala ho kayo sa akin. Unti-unti yan. Unti-unti na magigising ang mga politiko. Kasi ang iniisip ng politiko ngayon yung 31 million. Iniisip nila, hindi. May mandato si Marcos ng 31 million kaya hindi matitibag itong gobyerno na to. Kaya, sige lang, magnakaw lang kami na magnakaw. Hindi ko sinabing si Marcos yung magnanakaw, ha? Sabi ko nga sa inyo, sa tingin ko nakikita ko si Marcos, hindi naman siya yung gumagawa nito. Wala siyang kamay dito. Sa tingin ko lang, ha, to be fair, wala naman po siyang, may pera na ho yung mama. Ang sa tingin ko lang na medyo pagkakamali niya ay yung hindi siya gumagalaw at hindi niya masyadong, gumagalaw naman siya, in fairness. Ayoko maging pessimistic. Gumagalaw naman siya, pero yung mga tiwali sa kanyang gobyerno, hindi niya napapalo. Yun ang problema ko dun. Yun ang talagang problema natin yan. Dahil nga sa medyo mahina, yung mga tiwali na nasa loob ng gobyerno, tulad nila Remulla, na kung ano-ano ginagawa, tulad ng pinsan niyang si Romualdez, na kung ano-ano rin na ginagawa, kinakawawa pa si BP Sara Duterte, hindi niya kayang paluin. Yun ang problema natin dyan. Diba? Yan ang totoo dyan. Kaya, alam mo, kung maaari lang sana, maipasok natin sa Senado ito si Bantag. Hindi ako nagbibiro, ha. Walang pera yung mama. Actually, nung in-interview namin siya, tinanong namin yan, sabi niya, paano naman ako papasok dyan? Wala naman akong pera. As in, wala. Tapos nagtatago pa nga siya. Hindi ko nga alam kung saan siya. Diba? Sana lang, suportahan ninyo kung sakasakali. At siguro, ewan ko kung paano gagawin yun. Pero, sa akin, kailangan gumalaw ng mga mamamayan. Hindi lang ako, hindi lang Juan Banateros, hindi si Coach Oli, hindi lang si Boss Dada, hindi lang si Jojo. Kayo mismo, kayo mismo kailangan ipakalat nyo yung katotohanan. Pag meron kayo nakikita na magandang i-share ninyo. Wag lang kayo maging yung parang, okay, ay, ang ganda, ang galing ni Banat Bay. Ay, nakakatuwa si Banat Bay, entertainer. Nakakatawa siya, nakaka-entertain. Hindi kasi alam mo, natutuwa. Walang biro. Pag may mga nagsasabi ng ganun, okay, natutuwa ako kasi ginawa akong clown. Ano ko, clown? Komedyante. Si Wally Bayola. Nakakatuwa na na-appreciate nyo, di ba? Nakakatuwa yon. Pero more than that, ang gusto ko sanang mangyari, maging aktibo kayo sa pag-share, di ba? To this movement. I-share nyo ng i-share hanggang makarating sa ibang mga Kasi, eto kung tayo lang, paulit-ulit, tayo lang ang nag-uusap, sa tingin nyo magkakaroon ng pagbabago? Di parang nagkaroon lamang po tayo ng bubbles. Naiintindihan? Alam mo yung bubbles na tayo lang ang nag-uusap? Alam mo yan? So kung gusto nyo talaga ng pagbabago, spread the news, spread the truth, di ba? Alam naman tayo lang yun. Ang hirap, di ba po? Medyo wala mangyayari. Yun lang sa akin po, 'di ba? Sana lang po kung kayo po ay naniniwala sa ating ipinaglalaban, sabi ko nga this is a movement. Bakit to movement? Kasi
It has to move. This is not a channel only. This is a movement. Banatbay o Banateros is a movement na kailangan ang bawat isa sa atin gumalaw. Kung kami lang at magdadaldal dito araw-araw, wala mangyayari sa atin. Hindi wala mangyayari sa gobyerno natin. 'Di ba? Tama si Bantag eh. Isipin mo, ang ingay-ingay na ng gera. 'Di ba? Yung gera halos konting-konti na lang magyegera na tayo eh. Isipin niyo yan ha. Tapos lahat tayo gutom. Alam mo, eto tama siya doon siya nasabi niya. What if kunwari lang magkagera? Ipupusta ko sa iyo pag nagkagulo buong Pilipinas. Yung mga inaasahan yung politiko, lilipad ng ibang bansa, doon na magtatago. Mga congressman ninyo madadaldal, ipupusta ko sa inyo pag tayo pinasabog ng China, pupunta yan sa ibang bansa. Sino may iwan? Yung mga walang passport, yung mga walang visa. Pero karamihan ng mga congressman, karamihan ng mga secretary, lahat yan may visa ng Amerika. No? Baka nga yung mga special treatment pa, ihatid pa dun sa Hawaii o kaya sa kung saan-saan eh. Yung sabihin, yung sa tingin yung inaasahan ninyong susuporta, tutulong sa atin, baka yan ang unang tumakbo. At yung mga kababayan nating walang passport, walang visa nga sa Pilipinas. Di ba? O tulad lang sa Ukraine, lahat ng politiko at mga elite lipad. Sila lang kasi may private jet. Sinabi mo,